ito yung mga movies na hindi mo dapat tinatanggihan, hindi ka nagsiskip dito. Para sa akin kasi, why not? Diba? Ito yung mga movies na hindi mo dapat tinatanggihan, hindi ka nagsiskip dito. Number one, Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim, na inaabangan ng mga tao every year tuwing Halloween special, na ginawang movie. So, makasiguro ka na e-effortan to ng aming team na lumilipad. E-effortan to ng production. They will make sure na maganda yung quality ng movie, nakakatakot. Dahil yung Kapuso Mo, yung Gabi ng Lagim, Halloween special, ay merong magandang reputation sa pagbibigay ng mga nakakatakot na storya. At hindi lang basta nakakatakot, true to life. Diba? So, para sa akin, magandang experience to na hindi ako dapat mag-no. And, horror eh. Nakakaisang horror pa lang ako sa buong career ko. Pangalawa to. So, exciting pa rin. And nung narinig ko, yung director namin ay si Direk Yam Laranas, na sobrang galing din. Forte niya kasi ay horror. So, di ba? Andun na lahat ng elements kung bakit ka mag-yes sa movie. So, bakit ka pa mag-no? So, why not? Di ba? Well, eto kasing role ko na to, I believe, first time kong magkaroon ng occupational role. Na dito kasi seaman ako eh. Never pa akong naging, kunyari, doktor, police, parang never ko pa na-experience yun. So, ito ang first time kong occupational role, which is seaman. Siyempre, wala naman akong idea kung paano maging seaman. Wala naman din kaming seaman sa pamilya, so wala akong pagtatanungan. So, ang naging basehan ko ay number one, binasa ko yung script ng maigi, as you should, kapag meron kang material. Nagtanong ako kay Direk Yam kung anong qualities na meron si Mark. Mark yung pangalan ng character ko. Third, habang nasa set kami, maganda kasing set namin eh, nasa gitna kami ng dagat. Tapos meron doon na parang barko, ship. Ano ba tawag nila? Meron doon, may ship doon na kung saan nagtitraining yung mga future cadets. So, andun, tanong ako doon kung paano sila mamuhay. And syempre, kailangan kapag occupational yung role mo, dapat parang alam na alam mo yung ginagawa mo. So, nagre-rehearse ako ng mga dapat kong gawin bago mag-eksena just to make sure na alam ko kung paano i-execute yung trabaho nila. And isa pa sa preparation ko is inalam ko kung ano mga gusto ni Direk. Dahil since kilala siya sa larangan ng horror films, kilala siya sa industry na magaling na director, si Direk Yam, kailangan kong makibagay kung ano yung style niya. And at the same time, collaborate din kami kung ano yung pwede ko pang may dagdag na kulay sa kanyang art. Ako kasi hindi kasi masyadong matatakotin na tao. So, pinaka-challenging kasi is believability. Kailangan naniniwala ka na totoo yung nakikita mo, or minsan man, ang ka-eksena mo, wala naman talaga, pader. Kailangan mong ma-imagine na merong nakakatakot na entity dyan, or creature. So, kailangan mo talagang paganahin yung imagination mo. Yun, believability. Pangalawa, ngayon makakwento ko na. Nung taping namin, nung shooting namin sa barko, nung taping namin sa gitna ng barko, okay, winter to eh, winter. So, ang suot namin, makakapal na jacket, naka-bonnet kami, may scarf, may gloves. Naka-winter outfit ka sa Pilipinas, talaga. 'Di ba? So, imagine yung init. Kasi nasa gitna ka ng dagat, nasa ship ka, wala masyadong circulation ng hangin, walang aircon, doon kami sa basement nag-taping. And then, kailangan namin ng effect na parang may nasa freezer ako. So, smoke machine, dry ice sa baba dito. Ang eksena, kailangan ko humiga doon. Tapos, kailangan ko humiga doon
Tapos magpupumiglas ako kasi parang nabalutan ako ng tela. Since, yun nga, mainit, makapal suot ko, may usok, there was a point na muntikan akong mahimatay. Actually, nag-pass out na talaga ako. Hindi ko lang alam kung anong point, kailan nangyari at paano. Kasi pag-cut ni Direk, nakaganon lang ako. Yun yung huli kong naalala. Tapos sinabi ko daw, Direk, I'm gonna pass out. Then, ang next kong memory is nasa hallway na ako ng ship. Tapos, ayun, binibigyan nila ako tubig. As in, nawalan ako ng malay dahil one, pagod, init, and yung usok siguro. And yung adrenaline na rin eh. Kasi parang para sa akin, totoo yung nangyayari sa akin. Takot na takot ako. Then yun, nag-pass out ako. Buti na lang, safety first palagi sa set. May nakaantabay naman ng medics and andyan sila direct na next na setup namin, minake sure nila na hindi na ulit mangyayari yon. Sa gitna ng karagatan, walang makakarinig sa sigaw mo. Handa ka na bang sumakay sa biyaheng puno ng kapapalagan? KMJS, Kabi ng Lagim, The Movie.